Hallelujah. Praise the Lord. Magandang araw, magandang hapon sa inyong lahat, mga kapwa o mananampalataya kay Kristo Jesus. Ako po ay gitnaan lang po na ako ay mag-o-online para ipahagi na bawat natin yung mga nangyayari sa ating panahon. Marami na po ating nangyayari ngayon dahil hindi na po lingit natin lahat bilang mga tunay na Kristiyano na nananapit na ang natawag na second coming ng ating Panginoon. Kagaya ng napag-aralan natin, may dalawang event ang second coming ng ating Panginoon. Yung una, yung tinatawag na rapture of the church. Yung muna ang mauuna. Pangalawa, yung second event ng second coming. Yung iigas ay literal na ipapapa ito sa mundo natin. Yung rapture of the church, maniwala po yun sa First Thessalonians chapter 4, 17, iigas ay nasa anapaap. Papapayo na anapaap lang para tanumungin niya ang kanyang iglesia o body of Christ. Ang mga inupos ng ating Panginoon, ang mga tunay na mananampalataya, patating ng pagtunog, sabi nga pagtunog ng trompeta, maririnig ng lahat ng mga mananampalataya. Ang maarinig lang ng tunog ng trompeta, ang mga Kristiyano, ang mga mananampalataya. Ang unang kukunin daw, sabi ng First Thessalonians chapter 4, ang unang kukunin, yung mga patay na mananampalataya, hindi yung kukunin, una, ang ganawa tayo mabuhay. Hindi na tayo mawawala. At tunog ng trompeta. Ngayon, ilang araw na po ako na ino-compete ng Holy Spirit habang ako ay nagmamaneho ng nakuha yung rider, nakuha movie rider. Habang ako yung nagmamaneho, ilang araw na po, na ino-compete ako ng Holy Spirit. Ituro, ipaniwanag, yung katotohanan, kung anong tinatabi ng salita ng Diyos patungkol sa rapture. Pagamat minapaniwala ko lang at namin na po nagtuturo, sa totoo lang, namin na nagtuturo ngayon, sa social media patungkol sa rapture, salitang rapture, of the church. Lalo na po ngayon, nanong naging trendy sa social media, sa YouTube, sa Facebook, yung merong napahayag na isang propeta daw, ng propeta na isang negro, negro po siya, Prophet Joshua ang pangalan niya, Prophet Joshua ang kanyang pangalan, at siya po ay nagsalita, nagsalita po niya at sinabi niya, September, inausap daw niya ni Jesus, ang saan niya ng Panginoon Jesus, sa kanyang mission, September 23 or 24, na mapalik na ang ating Panginoon o na rapture of the church, kukunin na daw ang kanyang church. At nang marinig ito,
mapanood ito ng lahat ng Kristiyano na mundo, no? Maraming Kristiyano ang na-paranoid, no? Pakinggan natin yung word, na-paranoid, no? Iba, natakot. Maraming Kristiyano na confused. Nalito. Mga Kristiyano na po, kahit mga pastor na, maraming na-confused na sinabi ng propeta na to. At ang masakit, maraming naniwala doon na prophet na yun. No? Kaya marami sa akin, no? Marami nag-message sa akin, may mga nag-message sa akin, napananapan ng video, pakinggan ko na ito, no? Itong prophet Joshua, no? Nang iniknaw ko, hindi ako masyado interesado na mga gano'n, no? Pero pinakinggan ko. Nang pinakinggan ko, no, hindi ko na tinapos. At nung panang na sinabi niya, September 2024, inano ko na, no, pinatay ko na, no, alam ko na, no. Wala siyang, para sa akin, wala siyang katunan, wala siyang pagkakaiba, no, na mga Kristiyano din noong panang, no, mamatakan ng Kristiyano na napritik, no, sa ating Panginoon na maglarap yun na ganitong buwan, ganitong taon, ganitong pesta, no, ganitong oras. Pero sila ay napahiya, no. Hindi po nangyari. Mga Kristiyano to na napritik, no. Hindi ko na mapangkitin yung mga pangalan, no. Hindi tayo mapahaba, no. Nabigo, no, hindi nangyari. Kaya itong tao na to, wala siyang pagkakaiba sa kanila, no. Kahit na napag-ipat niya, yung natawag na Feast of Trumpet, ang inaano po niya, yung Feast of Trumpet, yung pagtunog ng trompeta, no. At yung pag sinabi mo Feast of Trumpet, no, ito ay taon-taon, no, ginagawa to sa Israel. Feast of Trumpet. September 23, 24, 25, no, ginagawa nila to, no. Kumbaga ito'y parang piyesta sa kanila. Para natin meron tayong piyesta. Sa kanila, ganun din, no, Feast of Trumpet. No. Ngayon, sinabi ng tao na to, no, ito na daw ang last trumpet, no. Ito na daw ang huling trumpeta, no. Kaya itong trumpet na to, ito na yung last trumpet, mapabalik na ang ating Panginoon o tinatawag na rapture of the church. Kaya hindi ko maintindihan, yung maunawaan, no. Maraming Kristiyano, no, na napripritik, no, ang katulad nito, Feast of Trumpet. Yung iba naman, no, may ginagawa sila mga computation, no, napo-compute sila, computation ng number, nasabi nila, 33, patayin daw ng 2033, doon na makakaroon ng rapture, no. Ang dami nilang ginagawa, no, mga Kristiyano po ito marami nilang ginagawa, na hindi naman mali yung mga context, no. Kumukuha sila ng mga verse, pero kung papatayin mo, iba naman yung context, no. Yun ang naano ko doon, no. Ang dami nilang ginagawang pag-compute, no. Pero hindi naman yun ay patungkol sa rapture. Iba naman context nun. Unang-una,
no, yung mga nakasulat na Biblia, no, kung ipagkakalanan mo, yun ay context na bansang Israel lang. No? Meron akong nakita, meron akong napakinggan, no, narinig ko, no, sabi niya, ang sabi niya noon, ang anak ko na Hosea yun, no? Meron siyang pinata na Hosea, ng unang kwa, na confirmation daw, no? Hosea, ng unang po, nakalimutan ko eh. Na Hosea. Hosea. Ng unang patayin lang natin. Hosea. Hindi ko sinaitulot eh. Mahirap po kung hindi mo naitulot. Namunaan namin. Ahagay. 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 Okay. Good na. Who else is there that is altogether lovely? Oh, we love to sing to you. We love to sing to you, Lord. We love to minister to you, to worship your name. Ahagay. Holy, holy, worthy, worthy. Holy, holy. Ito, no? Hagay, chapter 2. No? Ang sabi dito, ito yung kinot niya, no? Ng leg, no? Sabi niya, sa Hagay chapter 2:1, noong ika-21 ng ika-pitong buwan ng taon din iyon, muling nagsalita si Yahweh sa pamamagitan ng ni Propeta Hagay upang ipaabuot ang mensahe nito kay Zerubbabel, ang gobernador ng Juda, at kay Joshua na pinakapunong pari. Ngayon din na buong sampayanan, no? Buong sampayanan. Sabi ko, noong ika-22 na ika-pitong buwan ng taon din iyon, muling nagsalita si Yahweh sa pamamagitan ng Propeta Hagay. No? Ito inuwa ko, no? Ika-21,
ika-20, 'no, at ika-7 buwan ng taon, ika-7. Tignan mo yung 7, September, 'no? January, February, March, April, May, June, July, ay hindi, July pala. Mali ginamit na. Thank you, Lord, for you are great. You do miracles so great. There is Ang aking yun, ika-24 na buwan, for you are great. You do miracles. nung ika-24. Ay, ito pa na, mali pala, sorry. Mali yung ano ko. Haggai 2, verse 10 pala, verse 10, sorry. Noong ika-24, no, 24, noong ika-24 na araw ng ika-9 na buwan, September 24, ng ika-2 taon ng paghahari ni Dario, ni Dario na Persya, muling napahayag kay Haggai ni Yahweh na makapangyarihan na lahat. Sinabi ni Yahweh sa kanya na itanong ng pari kung anong pasya ng mga ito uutapin. Halimbawa ay may 24 piraso ng karneng itinalaga muna sa handog na inianat sa altar at ito'y pinanot niya sa kanyang damit. Magiging panantig kaya ang mga pagkain, matyanin ang kanyang damit, unat ng tinapay, unang alak, nangis ng olibo ay papangmapagkain at ng mga pari ay hindi. Muling natanong ni Haggai, halimbawa, naging marumi ang isang tao na humipo ng pagkain, magiging marumi rin ba ang anumang pagkain mo, matyanin niya? Oo, ang tanong ng mga pari. Ngayon, nayan nito, sinabi ni Haggai, ganito rin ang kalagayan ng mga tao sa pansang ito, sa harapan ni Yahweh. Pati na ang bunga ng kanilang mga gawain, kaya nga't ang lahat ng handog nila ay altar na marumi. No, itong verse na to ng Nael, no, ito yung ginamit niya, no, para sa kanya, no, confirmation daw yun, noong sa September 24, na mangyayari yung rapture of the church. No? Ano na, no? Pati itong Haggai 2:10, porket na may nakasulat na ika-24 na araw o ika-9 na buwan ay buwan na ika-2 taon na paghahari tayo, no? Pati pa naman ito, no? Nasabihin na confirmation daw yun na merong ika-24 September 24. Yun na mga kapatid, nag-i-interpret nila ng Bible, no, or a New Testament, ini-interpret nila, pero hindi naman yun ang pinaka-context. No? Iba yung context. No? Itong pag-aaralan mo, no, patungkol to, no, sa kasalanan ng Israel. Kasalanan, no, ang mga Israelita ay gumagawa ng kasalanan sa harapan ng Diyos. Hindi porket na minakalagay, no, kaya pinapakita dito yung, no, yung itong September 23, pinapakita dito yung paghahari ni Dario. Hindi ba si Dario? Yan yung kumalik kay Mesopotamia, no, captive sila ng Babylon. Ako i-interpret mo. No? Ipapagkamot niya noon na September 24 na darating. Anong kinalaman noon? Ang layo-layo. Ang napakalayo, no? Kaya yan ang mahirap, no, na mga Kristiyano, no, na napapatya ng Biblia, ako i-interpret mo, no? Ayon ng sa sa pagkakaunawa mo, pagkakaintindi mo. No? Yan ang mahirap na mga Kristiyano. Porket panitang-panita ngayon sa social media, ang rapture
dahil sa September na daw, 23 o 24, darating na pumutok agad. Lahat ng pumutok sa social media, no? Kaya maraming Kristiyano ang nagme-message. Maraming Kristiyano ngayon, nagsasalita ngayon. Kung ano-ano na ini-interpret. Kung ano-ano na sinasabi sa social media. No? Ito yung nilipit sa akin ng Holy Spirit, no? Kung bakit, mga kapatid, no? Kung bakit, no? Ang salitang rapture naging trending sa social media na buong mundo, naging usapan, no? Sa social media, ang rapture of the church. Kahit nakapunta, no? Makikita mo, ang daming naglablag, no? Ang daming nagtuturo patungkol sa rapture of the church. Ito nilimit na akin ng Holy Spirit. O ito yung in-impress na akin ng Holy Spirit. Ano nyo po bakit? Kung bakit nagdadapat na ngayon, no, ang nalitang rapture of the church, pinipilit nila. Ito po makinig po tayo mabuti. Pinipilit nila mangyari sa panahon natin ngayon, o itong taon na to, pinipilit nila na mangyari na lumating na ang rapture of the church. Why? Bakit? Dahil manita na buong mundo na lumating na, ito po makinig po kayo lumating na maapait ang una yung red heifer, 2020, dumating ng red heifer Israel. Ano pa? Manita, kumpleto na ang mga materyales. Makinig kayo. Dumating na kumpleto na ang mga materyales na pagtatayo ng third temple sa Israel. No? At pinapractice na nila, no, ang mga Levites, no, ang mga sacerdote, no, yung paghahandog sa Israel. Ano pa? Ito pinaka-trending. No? Yung paglitaw ni Antichrist. Patok na social media, no, ang salitang Antichrist ngayon. Bakit pumatok, no, bakit nag-trending ang rapture? At ito, ang paniniwala, karamihan, hindi lahat, no, karamihan, no, ang gusto nilang mangyari, mga kapatid, no, gusto nilang mangyari, no, ang rapture ay mauuna. Yun ang gusto nilang mangyari. Kaya pilit nila, mga kapatid, pilit nila na ituro mangyari ang rapture of the church itong panahon na to, lalo na po September 23 to 24. Tignan mo yung ganong kaisipan, no? Na sobrang paranoid, no? Na sobrang takot, no? Hindi nila matanggap, no? Hindi nila matanggap na sarili nila, kahit alam nila, kahit napapasa na nila, kahit ang nararamdaman na nila, no, nalilitaw na si Antichrist, dahil nandiyan na niya, no, nangyayari, umikilot na niya, no, buhay na po si Antichrist, no, hindi na matanggap na ang mauuna ang lumitaw si Antichrist, kaya pinipilit nila mangyari yung rapture.
Rapture muna. Nakita niyo na po? Kaya trending na social media ang rapture of the church. Tignan niyo po, mga kapatid. Yan ang katotohanan, no? Yan ang katotohanan na yan yung ginagawa nila. No? Yan yung ginagawa nila. No? Hindi nila matanggap. Nalilitaw muna, yan ang pray. No? Kaya ang gusto nila mag-rapture muna. Ano patunay? No? Ano patunay nila? Nakalagay pa sa Bible? Mag-rapture? Sa September pa ang sinabi? Anong verse? Anong patunay nila? Sinabi ba? Mangyayari yung rapture sa church na Feast of Trumpet? September 24? Di ba sinabi? Taon-taon ginagawa niyan sa Israel. Taon-taon nila ginagawa niyan. Oh. Ngayon, tatapihin natin, itong September na to, mag-rapture na. Yung ba? Nakatulat, naan na Bible. Naan na Bible. Hindi niyo kumapatid. Yung unang patnaing ni Jesus, yung first coming niya, na Old Testament, na prophet na sila, na pagdating ng Mesaya, at kapag-anggol. Diba? May sinasabi ba ang mga propeta, specific na araw, buwan, taon, at oras? Meron ba sinasabing ganon? Wala. Ang sinasabi nila, no? Ang sinasabi nila, yung pagdating ng Mesaya, no? Ang palatandaan, mayroong palatandaan, may chance, may palatandaan. Yung star, yung inabanggit ng Luke chapter 2, Matthew chapter 2, no? Yun lang ang palatandaan yun, na darating ang Mesaya nila. Yan yung first coming na Panginoon. Pero walang pinanggit na date. Walang pinabanggit na araw. Wala nga nakakaalam eh. Diba? Eh yung tumating nga ang mga Magi, nakita nila yung star. Mga astronautical, nakita nila yung star. Hinanap pa nila. Pero naipanganak na, Jesus. Hanap pa nila yung eksakto na yung pagdating ng first coming ni Jesus. Wala. Ang kanilang palatandaan nila, yung star, yun lang. Pero hinanap nila na ipanganak na ni Jesus. Eh na maaputan na nila ang ating Panginoon, no? Luke chapter 2. Matayin nga natin. Niyo po ha. Sa Bible, walang minimension sa Bible yung exactong date. No? Pero meron sa Bible, mention ang kapanganakan ni Jesus na Matthew at na Luke. Nuna itinulat na Matthew at na Luke. Niyo po na Luke chapter 2:20. Ano sabi? At nung muna na Matthew, dito na mention yung kapanganakan ni Jesus. Nakita natin, no? Ano sinasabi? Dito na itinulat ng Bible yung kapanganakan ni Jesus na Matthew chapter 2. Niyo po. Matthew chapter 2.
Matthew chapter 2 ito makita natin. Verse 1. Panahon ng paghahari, panahon ng paghahari ni Herodes, no? Ang Herodes dito King Herod na Greek, no? Na Judea, nang ipanganak ni Jesus sa Bethlehem, may mga pantas munat at tinangan na dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari na mahudyo? Nakita namin sa tinangan ang kanyang bituin. Kaya naparito kami upang iyan sampahin. Nang mapalitan ito ni Haring Herodes, no, inay naligalig. Ngayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan at tinanong na ang bakit itinak ang Kristo. Niyo po, anak ni Hari Herodes, alam niya, no, yung prophecy patungkol sa Mesaya. Ang namin mo Kristo, Mesaya, Savior, no? Tumukod sila sa Bethlehem po. Sapagkat ganito ang itinunat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, na lupain ng Juda, ay hindi pinakahamak ng mga pangunahing bayan ng Juda. Sapagkat sa inyo magmumuna ang siyang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mapatit ito, panihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at inuti niya kung kailan lumitaw ang bituin. Pagkatapos, pinapunta niya sa Bethlehem na ganito ang bilin. Hanapin ninyo mabuti ang tanggol. Tanggol. Hanapin ni Herodes na mga pantas. Kapag nakakuha ninyo niya, ipapigyan ng pagkat ninyo sa akin upang ako man ay pumunta roon at lumamarin sa kanya. Pagkatapos, pagkarinig ng bili ng hari, inay na patuloy sa paghanap, ang bituin na nangunat sa kanila muna pa sa tinangan ay tumigil sa tapat na kinaroroonan ng bata. Hindi nyo po ang inapit ito, bata. Yung inapit ni Herodes ng gol. No? Ang akala ni Herodes ay pipipat ng gol pa. Pero dito, na makita ng mga pantas, bata na po. Malaki na po ipigat na 2 taon na po siya dito. Alam mo hinahanap nila, no? Na lumitaw na yung bituin, nakita ng mga pantas, na makita nila yun, hinahanap nila yun. Naknakmay sila, na 1 taon sila naknakmay, ito imagine mo, hinahanap nila yun. Hanggang sa makarating sila sa Israel. Kaya napakatapat ng bituin noon sa lugar na yun, sa bahay, no? Wala na tinataplapan, na bahay na sila, no? Na makita nila, sabi, ang bituin na nangunat na kanila, muna pa sa tinanga ay tumikit at tapat na kinaroonan ng bata. Ganoon na namang kanilang kaganaan na makita ang bituin. Makita ang bituin. Pagpatok na bahay, nakita nila ang bata, hindi na tanggol. Napili ni Maria na kanyang ina. Napatirapat nila at tinamba ang bata, inihandog nila kanyang mga tanan nilang intoy at mira. Nang papauwi na ang mga pantas, nakatangkap sila ng papana na pamamakita ng panaginip na walang bumalik kay Herodes, kaya nakipa na sila ng taang pauwi. No? Ito maniwanag pa sa sikat ng araw, mga kapatid, no? Kahit ang mga pantat na to, no? Hindi nila nahunaan kung anong araw, anong etya, anong taon, anong oras, no? Na narating ang Mesaya, ang first coming ni Jesus. No? Kahit ang mga sacerdote na Israel, hindi nila nahunaan. Hindi nga nila alam At yung walang pinanggit, at sa Old Testament, walang pinapanggit kung anong
petsa, anong buwan, anong oras, wala po. Noon Luke chapter 2, no, may pinabanggit din doon, no, yung mga pastor ninyo po, no. Kaya tinuturo ko natin sa inyo, para makita natin, no, malaman natin, mga kapatid, kung ano sinasabi ng Bible. Dapat biblical ho tayo. Hindi pwede natin yung haka-haka lang, hindi pwede yung huna-huna lang, no, hindi pwede yung nararamdaman mo lang, pakiramdam mo lang, no. Kapag gano'n kasi, no, dahil nakarinig ka, meron kang napalitaan, kung ano yung naiisip natin, no. Nakaparanoid na tayo, natatakot na tayo, nalilito na tayo. Kaya mag-ingat tayo sa mga nagtuturo ng mga gano'ng katuruan. Lalo na po kapag nagbibigay na po ng petsa, taon, oras, nung panang di ba? Kaya nga't sabi ni Jesus, mga kapatid, walang nakakaalam. Hindi na ang nagsasalita, sabi niya, walang nakakaalam ni ang mga anghel, ni ang anak ng tao. Hindi yun, siya mismo. Ang Ama lamang. Ang sabi, ang Ama lamang. Kaya nga hinalipunan yung kayong kami ni Jesus, hinalipunan na magnanakaw. May magnanakaw pa na mapapaalam. Sasabihin kayo, o mamay ganito oras na, pupuntahan kita. Ganito araw, ganitong buwan, ganitong taon, pupuntahan kita ha. Meron pang ganon? Luke chapter 2, ano sabi? Luke chapter 2, verse 1, ano sabi? Nang panahon iyon, iniutos ni Emperador Augusto na magkaroon ng census sa lahat na nasasaupan ng Imperyo ng Roma. Ang unang census na ito ang ginawa noon ni Quirino na gobernador ng Syria. Kaya umuwi ang mga tao at sarili ng bayan upang mapatala. Mula sa Nazaret, nang lungsod ng Galilea, Judea pumunta sa Judea, na Bethlehem, na bayan inilingani ni Haring David sapagkat niya muna ng ani David. At naman rin niya umuwi upang mapatala si Maria na kanyang magiging asawa na noon ay nagtata ng tao ni Maria. Habang ininat sa Bethlehem, lumapit ang oras ng panganganak, no, may pinakit na oras ng panganganak ni Maria, ipinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki, binanot niya ng lampit ang tanggol at inihiga sa isang tapdapan sapagkat wala ng lugar para sa kanila na bahay panunuyan. No? Dito makikita natin mga kapatid, no? Ito na ipanganak at ang ating Panginoon na panahon na to. At po natin, no? Ito ay panahon ni Haring Herodes na Great. No? Ipapo yung Herodes na nakikita ay malaki na at humarap sa Herodes, iba na po yun. Dahil ito yung unang Herodes, no, nang niya ay ininayo sa Israel, pinapunta niya sa Egypt, no? Noon siya lumaki sa Egypt, ang ating Panginoon ay itong Herodes na to, Herodes na Great, no, may patatangkat niya na patayin ang batang Jesus, no. Kaya dito, isa sa mga panatandaan, no, ipinanganak si Jesus, no, all between 6 no, all between, no, all to 6 between. Namin, nakakita ng all at ng is
noon ipinanganak ang ating Panginoon. Na yung all who is speaking, yun ang panghahari ni Herodes the King. Pero walang eksakto. Walang pinanggit na Bible yung eksaktong araw, eksaktong buwan, eksaktong oras. No? Pesta, wala. Walang pinapanggit dito. Pero minenyo ng Bible na Matthew at na Luke yung panganak ni Jesus. Pero walang eksakto, no? Na oras, na araw, na buwan, at taon. Ang tanong, bakit? Bakit kaya? Nakalagay ninyo, bakit kaya hindi ipinatunan? Pero totoong naipangana. No? Siyempre naman, kapatid, no? Meron talagang eksakto na oras, taon, araw, at taon na. Parang tayo, no? Ipinanganak ako na alam na mamagunaw ko. Tama? Pinanganak ako February. Buwan ng February, yung araw, 27. Yung oras, hindi ko na alam, no? Pero naanak ngayon na birth certificate. At yung taon. Ngayon, bakit hindi na pinatunan ng Bible yung eksaktong kapanganakan ni Jesus? Bakit kaya? Alam po natin, ito si Matthew at si Luke, bakit nila na itunan to? Napanagay nyo, bakit nila ito itinunan? Ano nyo po bakit? Bakit nila itinunan ito? Bakit wala kay Mark? Bakit wala kay John? Yung forecaster. No? Ano yung bakit? Para sa akin ng puto, kinemer ko puto na ayanin na naman yung apanganakan ni Iya. Kung bakit nila itinunan yung apanganakan ni Iya, yung first coming ng Messiah, sino makwet-kwento sa kanila? Sa panagay yun, sino makwet-kwento sa kanila? Sino nakwento yan sa kanila? Kaya nila tinunan. Siyempre mga magulang, si Maria ay wala na Joseph sa panahon na. Dahil si Maria, alam mo natin, si Maria, no, at nakasama ng mga apostol. Amen? Anong patunay? No, sa Acts chapter 1 o chapter 2 o 1 verse 14. At nakasama na nila si Maria. Si Maria, isa rin believer. Kaya in-interview nila, no, ni Matthew at ni Luke. Kaya naitulat nila yung kapanganakan, no, kung paano na ipanganak si Jesus. Pero, mga kapatid, hindi na ipinatulat ng Bible yung eksaktong oras, eksaktong araw, eksaktong buwan, eksaktong taon. Pero meron talaga. Ang nakakaalam ng noon, walang iba kundi mamagunan ni Jesus na naman. Sino po yun? Si Joseph at si Maria. Yan po ang nakakaalam ng eksaktong taon, buwan, araw, at oras. Pero hindi na nila sinabi, hindi na ipinatunan sa Biblia yung eksakto na kapanganakan ni Jesus, yung first coming ni Jesus. Bakit? Ano yung po bakit? Kung sinabi yun, kung pinatunan yun, mga kapatid, kung saan pinatunan yun, no? Maraming Kristiyano, yun po maraming Kristiyano, kapag pinatunan yun at Bible yun, maraming Kristiyano, no, magsasabi
September 23, September 24, darating ang Tiempong Kami ni Jesus. Ganitong oras, ganitong taon, September 25. Siyempre, anong patunay nila? Yung first kami ni Jesus, minaanak eh. O, di ba? Pero bakit hindi na pinatunan? Bakit? Parang walang inumang mga Kristiyano, no, makapagsasabi ng eksaktong at dating ng ating kanawang pagpapanik ng ating Panginoon Jesucristo. Tingnan niyo po, ano sabi ni Jesus? Ayun ang sabi ni Jesus, di ba? Walang nakakaalam. Walang nakakaalam sino man, kahit ang anghel, kahit siya mismo, namin, kahit ako mismo. Ang Ama lamang ang nakakaalam. Tapos ipipilitan natin na September 23, September 24, no? The year 2025, o ayan, the year 2033, darating na Jesus. No? Pinapipilitan natin yun. Darating Jesus na Feast of Trumpet. No? Sino ka? Sino tayo? No? Ang po natin, ang binigay ng Jesus sa atin, palatandaan lang. Mga palatandaan, Matthew 24. Ano yung mga palatandaan? Yun ang ibinigay sa atin. Palatandaan na malapit na dyan dumating. Yun ang binigay sa atin. Ano yung mga palatandaan na nakasulat sa Matthew 24? Makontento tayo doon. Huwag na natin hangarin, no, na alamin pa kung anong taon, o anong oras, anong petsa. Wala nga eh. Wala nga nakakaalam eh. At bakit natin pagpipilitan? Para ano? Para ipangga natin sa paniniwala natin na rapture muna mauuna? Dahil alam na natin, nararamdaman na natin, yan ay Christ, nandyan na. Kaya pagpipilitan natin, magra-rapture na itong taon na to, 2025. No? Wag tayong paranoid. Yung minor, wag na natin gawin major. Pinapahirapan natin eh. No? Ang ginagawa, imbit na makatulong tayo, no? Makaroon tayo ng kapayapaan, no? Nililito nyo pa ang mga Kristiyano. Inatakot nyo pa ang mga Kristiyano. Gagamitin nyo pa ang social media para na kayong kumita. Kaya maraming ngayong mga nag-utol sa social media, tapos ang sasabihin, bago kayo makinig, mag-ano muna kayo, pintutin nyo muna pintutin nyo muna yung ano, para na kumita. Na ginagawa pa natin para kumita yung ano natin, yung ating yung vlog, no? Napaparami ng tao. Yan ang mga kapatid. Hindi gano'n ang tinuturo ng Biblia. No? Walang nakakaalam, sino man, iiyak ka na nga nagsabi. Para walang mapagmamalaki, walang mapagsasabi mga Kristiyano na ito yung eksaktong date. Una-una, yung nag-predict nito, si Prophet Joshua, sino siya? Kitna na ng tumulpot at social media, hindi nga natin kinala yung tao na yan eh. Ako, paniniwalaan natin, ako, matatakot tayo. Mauumpis tayo sa mga sinabi niya. Ito yung mga ito yung mga mga pastor na nagtuturo ng eschatology, kahit inamit mo, dito na din, napili na, no?
daw. If no, pwedeng mangyari na ano, ako natatipan na 'no, ang nagamit pa nilang salita ay what if. Hindi niyo po yun mga kapatid, walang paninindigan na doctrine ng Biblia, lalo na po patungkol sa eschatology, the doctrine of the last day, the end times, the last thing. Natuturo ng eschatology, no? Pero hindi 100% yung kanyang Taos doctrine niya. Nagkaalinlangan na niya dahil narinig niya. Nagkaalinlangan na tayo. Dahil nakarinig tayo, September 23, 24, magla-rapture na. Tapos sasabihin mo na, no? 50-50. 50-50, pwede mangyari na yan. September 24. 50-50, hindi mangyayari yan. Ano yun? Wala ang narinig ano? Paninindigan? Kung ano sinasabi ng Biblia, ng Bible? Kaya po mga kapatid, no? Lalo na po mga kapwa o Kristyano na nalilito na, na-o-umpis na ng mga napapanood na sa social media. Ano pa talagang totoo, ano pa talagang tama. Mga kapatid, nasabi ko na sa inyo, no? Ang Bible na nagsasabi, walang sino man ikita na nagsasabi, ang gat na nagsasabi, walang sino man ang nakakaalam ng kanyang pagpapaling. No, lalo na po yung rapture of the church. Walang nakakaalam. At sabi niya, ang Ama lamang ang nakakaalam. No? Siyempre, bilang yun, alam niya, hindi niya alam niya, pero bilang tao, that time na natalukat niya, at sinabi niya yun sa mga anak niya, siyempre sasabihin niya, walang nakakaalam, ang Ama lang. Amen? Kaya mga kapatid, nung nasabi ko na sa inyo, huwag kayong maniniwala na nagsasabing September 23, 24, 25 man niya, o itong taon na to, walang nakaalam, no? Yung rapture of the church. Hindi, walang makakaroon ng rapture sa September 23, 24, ha? Huwag kayong maniniwala noon. Huwag na kayong matakot. Huwag na kayong ma-obvious. No? Paniwalaan ninyo hindi salita ng tao. Hindi nyo nga ano yung background ng tao na yun eh. Alam nyo ba background niya? Para paniwalaan ninyo? O ano resulta? Na-obvious na kayo, natakot na kayo. O, meron bang ganon? Ang paniwalaan ninyo kung ano sinasabi ng salita ng Diyos. Ayanin na sinasabi niya, ang pinakamotibo niyan, no? Ayanin na sinasabi niyan, hindi na matanggap. Na hindi na matanggap na rapture ang mauuna. Kasi ang mauuna talaga, yung paglitaw ni Antichrist. Hindi nila maunawaan yun, hindi nila matanggap yun. Anong patunay? Anong prueba ko? So, makinig tayo, mga kapatid, no? Ilang pwede ko na tinuturo. Maraming taon na, no? Mula 2020 hanggang ngayon, natuturo tayo, nakokontak tayo ng seminar ng eschatology. No? Mga kapatid, ano sabi ng Daniel? Na i-antichrist ang mauuna bago mag-rapture. No? I-rapture muna bago lumitaw yung antichrist. O, nung na lumatipan, anong patunay ko? Daniel 7:25, ano sabi? Ganito ang sinabi niya sa akin. No? Ito po ay prophecy, revelation ng Panginoon in Daniel
na hanggang ngayon hindi pa nangyayari. Kaya natanuman-tipan. Amen? Natanuman-tipan ha. Hanggang ngayon hindi pa nangyayari at mangyayari pa ng ngayon. Ganito ang sinabi niya sa akin. Ang 9 years 725. Magtatalita niya dapat sa kataas-taasan at pahihirapan niya ang mga hinirang, referring Christian. Kataas-taasan at pahihirapan niya ang mga hinirang ng kataas-taasan Diyos. At ang kainin niyang baguhin ang kautusan at mga ng kapanahunan. Ang mga hinirang ng Diyos ay ipapainanim ang mga hinirang mga Kristiyano, believers of Christ, body of Christ, Church. Ang mga hinirang ng Diyos ay ipapainanim sa kanyang kapangyarihan sa loob ng 3.5 years. 3.5 years. Oh, ang sabi, rapture pa na una? Hindi. Nilitaw muna yan tayo para ipe-persecute niya ang lahat ng mga Kristiyano. Sino mag-persecute? Si Antichrist. Yun pa tayo, Daniel. Daniel 9:57. Muna. Daniel 8:23-24. Ano sabi? Sa bandang huli kapag natutunan na ang kanilang kasamaan, isang manupit at utong hari ang nilitaw. Utong hari ang nilitaw. Uto nito, yan ay Christ. Nagiging makapangyarihan sila, magiging makapangyarihan siya at atautan ng lahat. Sapagkat magagawa niya ang lahat niya magustuhan. Lulupiin niya pati ang mga mananakas at ang mga hinirang ng Diyos, ang mga Kristiyano. Daniel chapter 9:27, ang sabi. Ang haring ito'y gagawa ng matibay na katunduan na maraming tao sa loob ng linggo, 1 week. Papatinginin niya ang paghahandog, ilalagay niya sa itaas ng templo ang atuknamtok na nakanapatanganan. Mananatili ito roon hanggang wakas niya ng Diyos ang natlagay nito. Ngayon punta tayo ng New Testament. Second Thessalonians. Chapter 2. Ano sabi? Pakilip po tayo mabuti ha. Inom muna tayo. Mga kapatid, Second Thessalonians chapter 2. Mga kapatid, tungkol naman sa papabalik na ating Panginoon, rapture, no? Rapture of the church. At sa pag-iipot natin upang maapiling niya. Nakikinig kami sa inyo na huwag agad magugulo ang inyong isipan o mapapahala kung mapalitaan ninyo darating na ang araw ng Panginoon at katulad ngayon, no? No, trending na social media, darating na isipan. Ano sabi? Huwag agad magugulo, no? Ang inyong isipan, huwag ay manilito, huwag ay matatakot. Dumating na mapalitaan ninyo darating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala. Huwag ay maniniwala. Kahit sabihin pa nilang iyon ay pangangaral o pahayag, revelation o vision o panaginip o ikinulat namin, huwag kayong mapapanaya, huwag ay mapapaninang. Kanino man,
na anumang paraan. Anong paraan yan yung nagawa nila, no? Na-compute nila ng taon. No, natin nila, no? Ang daming mga natin, pati pa naman Peace of Trumpet, nung darating Jesus. Na September 23. No? Hindi darating ang araw ng Panginoon, hindi darating. Hindi darating ang rapture of the church, yung coming, hanggat unless di pa nagaganap ang huling pakimatik dapat ng Diyos at ang paglitaw ng luwain na itinakda na kapahamakan. Maliwanag, kapatid. Unless, no? Ano namin? Hanggat. No? Ito yung sinabi ito, hanggat, unless hindi darating. Kailangan daw, mangyari muna daw, bago mag-rapture, bago ang coming. Mangyari muna ang alin, falling away ng mga Kristiyano, ang makukuling away nito mga Kristiyano at anikot sa pananampalataya kay Jesus. Anong pangalawa? Paglitaw ni Antichrist. Lilitaw muna si Antichrist bago mag-rapture. Hindi po mga kapatid. Kahit element ay maintindihan umauna to ay nurturing. Ano sabi ng Paul? Itataat niyang kanyang sarili at kakanapanin ang lahat ng inikinya ng Diyos at tinatamba ng mga tao. Uupo niya sa templo ng Diyos, yung third temple, at magpapakilala niya ang Diyos. Ito muna mangyayari. Ay sabi ni Pablo, no, through Holy Spirit, huwag kayong makakataya, huwag magugulo ang isipan kahit na may makahayag sa inyo. Kahit sabihin pa nila ito yung revelation ng Lord ni Jesus. Ano yun, kapatid? Ngayon nagsabi, no, ngayon nagsabi, wala nakaaana, kundi ama nang, tapos na rin magsasabi, ano yun? Ginagawa natin inungaling iitas. No? Ano yun? Contradict. Ino-contradict niya yung kanyang inabi. Contradict yun. Oh. Na nagsabi, wala nakaalam eh. Ako natapihin niya, natapihin ni Prophet Joshua, ninapit daw sa kanya ni Itas, September 23 o 24, ano yun? Ginagawa natin inungaling, Itas. Ginagawa natin inungaling, no, yung mga sinabi ng ating Panginoon Jesus. Ang ipinigay niya sa atin, yung mga palatandaan. Wala natin sinabi ng taon, oras, petsa, o buwan. Ano pa? Kaya Bible lang. Doon lang sa Bible. Kung ano nasabi ng Biblia, doon lang tayo. Ano pa patunay? Revelation 13. Hindi po. Revelation chapter 13. Ano sabi? Ano sabi ng Bible? Hindi po, ano sabi ni Jesus dito? Ang lahat na may panilig ay makinig. At muna, sa 13 verse 5. Pinahin uno ang magsalita ng kayabangan ang halimaw niyan ay Christ na makatangan sa Diyos at maghari sa loob ng 41 3.5 years. Maghahari ni Antichrist. Ninapatangan niya ang Diyos, ang pangalan ng Diyos, ang tahanan ng Diyos, at ang lahat na nakatira doon.
pinahinutan ninyang tikmain, makinig tayo, verse 7, pinahinutan ninyang tikmain, ipertikyot, o nuigin ang mga hinirang ng Diyos, ang mga Kristiyano. Ano to? Ulap na mauuna, bakit natin dito, mga Kristiyano, mga hinirang ng Diyos. At binigyan niya ng karapatang mamahanap, makinig kayo binigyan niya ng karapatang mamahanap na bawat lahi, lipi, wika, at panya. Magkahari, iantay ka, hindi lang kay Israel. Ang tapo natin buong mundo niya magkahari. Kaya hindi lang ito, hindi yung mahut lang. Mga Kristiyano to. Pinapatungkol o ina-address ito, nasabi kong hinirang ng ina-address ito ng mga mananampalataya ni Jesus, mga Kristiyano. Hindi sa Israel, buong mundo. Kaya buong mundo maghahari, i-antay, right, para i-persecute. Ang sabi, natapataan niya ang lahat na napuput niya ipapa ng lupa. Maliban sa mga taong ang mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay bago panikhain ang salimutan. Ang aklat na ito'y paghahari na porterong pinatay. Hindi po, sa panahon ng anti-Christ regime, nandoon ang mga Kristiyano. Ang sabi, natapataan niya ang lahat na napupuot niya ipapa ng lupa. No? Maliban, ang ang mga Kristiyano nandoon sa panahon na yun, sa mundo na to, ang mga Kristiyano, maliban sa mga taong ang mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay bagong panikayan. Sino to? Mga born again Christian, mga Kristiyano. Ako na namin natin, rapture muna. Bago lumitaw yan ay pinapipilitan natin na mag-rapture na itong September na to, itong 2025. Sino tayo? Magpapatya lang tayo ng Bible, mali pa ang interpretation natin. Narili natin interpretation, dapat kung ano sinasabi ng Bible, yun tayo. Ako nga, kung ano sinasabi, ay ang puro Bible first ang sinasabi ko sa inyo. Ang Bible ang nagsasabi, hindi ako. Ang Bible na nag-i-interpret. Ang sabi, ang lahat na may pandinig ay makinig. Kanino niya ina-address ito? Na mga unbeliever ba? Na mga pulto ba? Kanino niya ina-address? Na mga Kristiyano ito. Ang inamang iinat ng mabihag ay mabibihag nga. Ang iinat ng mamamatay sa tapak ay tatapak nga ang mamamatay. No? I-persecute. No? Papatayin. Na kay Kristo. Ito'y ng panawagan na mapaatatag at manatiling tapat ang mga hinirang ng Diyos. Maniwanag pa at ikat ng araw, yung maniwanag na pinag-church. No? Ito'y isang panawagan na mapaatatag at manatiling tapat. Sino nasabihan niya dito? Mga unbeliever? Mga kurto? Ano sabi? Ang mga hinirang ng Diyos. Revelation 20, verse 4, ang sabi, at nakakita ako ng mga trono at mga nakaupo doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga taong pinikutan. Sino itong mga pinikutan? Hindi ito ang Pilipina, hindi ito mga kulto mga Kristiyano ito. Ang sabi? Ang sabi, nakita ko rin ang kaluluwa ng mga taong pinikutan. Dahil napapapatako tungkol kay Jesus at na mapapapahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila tumamba, na halimaw,
Hindi niya narawan ito, ha? Sabihin mo, yung mga Kristiyano nandoon sa panahon ng Antichrist regime. Hindi na tumangkay. Hindi tumanggap man ng tatak ng halimaw sa kanilang noo o kamay. Hindi na tumanggap ng tatak ng halimaw. Sino umato? Tapos sasabihin natin, rapture. Mauuna muna rapture. Dapat hindi na ginunat yung mga yan. Dapat wala tayong makapat ng mga hinilang ng Diyos. Wala tayong makapat na hindi na napatatak na noo sa kamay. Wala tayong makapat na mapatatak kayo at ipahin nyo ang noo. Ang sabi, Revelation 2:10, ang sabi, ang sabi ng 2:10, huwag kang matakot na mapag-uutik na manapit mo ng natin. Yan po, hindi ka nagsasalita. Ang sabi, huwag kang matakot na mga pag-uutik na manapit mo ng natin, manapit mo ng natin. Kailan to? Mangyayari to sa panahon ng persecution ni Antichrist. Makinig ka. Ipapi pinagkunan siya ng ina sa inyo pinagpagsubok. Magtuluta kayo sa loob ng 10 araw. Manatili ang tapat hanggang kamatayan at kakantimpanan kita ng korona ng buhay. Amen. Ito yung pangako ng Panginoon, no? Manatili ang tapat hanggang kamatayan daw. Pinapatungkol ito sa panahon ng Antichrist regime. Ang mga Kristiyano nandoon sa panahon na yun, sa panahon ni Antichrist regime. Sino nagsasabi? Bible na nagsasabi. Ang Bible nag-i-interpret. Hindi ako nag-i-interpret. Bible na binabasa ko lang. Maniwanag, mga kapatid, ang kapin natin yung katotohanan kung ano sinasabi ng Bible. Walang rapture na mangyayari sa September 23, 24, year 2025. Walang mangyayari rapture. No? Magkakaroon ng rapture of the church kapag lumitaw, no? Kapag lumitaw na si Antichrist na itayo ng temple, itatayo mo ng temple, nilitaw si Antichrist, no? Uutikin niya ang mga Kristiyano na loob ng 7 years tribulation at noon nang magkakaroon ng rapture of the church. Anong patunay ko? Ito, Bible nagsasabi, ha? First Thessalonians chapter 1:10. Ang sabi, unawaan niyo mabuti ito, hindi niyo mabuti. First Thessalonians chapter 1:10. Ito yung ginagamit na mga natuturo, no? Aana nila patungkol sa rapture, no? Ang sabi, 1:10. Ito sabi, no? At maghintay sa pagpapalik ng kanyang anak mula sa langit, rapture of the church. Ito'y Jesus na muli niya na pinuhay na siya rin nagliligtas sa atin na darating na uot ng Diyos. Darating na uot ng Diyos. Ililigtas niya daw ang mga Kristiyano na darating na uot ng Diyos. Ang sabi, 5:9. Ang sabi ng 5:9 ng First Thessalonians 5:9. Ang sabi, ano sabi, 5:9? Hindi tayo pinili ng Diyos upang patlaan ng kanyang uot.
kundi upang iligtas na pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Ito'y patungkol sa rapture. Pero bakit i-rapture? Anong purpose ng rapture? Ito ginagamit ng mga pre-trip. Ginagamit nila ito. Kaya ang paniniwala nila, pre-trip at i-rapture muna daw. Ngayon, unawain natin, intindihin natin. Sino tumato? Kanino pinapatungkol ito? At anong panahon ito? Ang sabi naman na natutulong ngayon, rapture muna at itaw. Nilitaw na daw. Yung nasabi nila nilitaw daw, yan ay Christ. Anin doon? Wala tayong mapatya. Bakit nila ginagamit itong verse na ito? Sinabi pa dito, anti-Christ wrath. Kaya maglalapture. Sinabi pa dito, meron pa tayong mapatya, anti-Christ wrath. Uot ni anti-Kristo. Sinabi pa dito. Kaya uunin tayo. Sinabi pa. Ano ba sabi dito? Wrath of God. Kaya tayo i-rapture. Bakit po? Bakit tayo i-rapture? Kasi ipupuhos na ng Diyos yung kanyang uot. Ayaw niya maranasan natin, hindi niya papayagan ang mga Kristiyano maranasan natin na ipaktak niya yung uot. Kaya mali-mali ang interpretation na nagtuturo na ito pa yung ginagamit nila, kaya daw i-rapture at itaw nilitaw doon yan type right. Saan? Anin ito? Hindi yung minunag ng Diablo ang mga natuturo ng eschatology na nasabi nila, no, rapture muna daw at ililitaw daw yan type right. Hindi daw papayagan ng Diyos na maranasan natin yung anti-Christ wrath. Namuap natin yun. Itong pag ginagamit nila, gagamitin ng mapapatlalang nila, mali pa interpretation nila, mali ang pagkaunawa nila. Hindi naman sinabi ito anti-Christ wrath. Ano sinabi? Wrath of God. Kaya nga mga kapatid, nasa Bible na mga kapatid, yung mga mangyayari na rapture of the church. Nasa Bible na yung mga mangyayari sa paglitaw o mga persecution na gagawin ni Antichrist na mga Kristiyano. Nandito na lahat, kaya coming. Mapatayin na lang natin, uunawain natin. No? Manangan tayo, hindi yung nakakuna natin sa Bible School. Manangan tayo sa Holy Spirit. Dahil ang Holy Spirit, yan yung ating helper. Yan yung ating teacher. Na ang magre-reveal sa atin. Kapag ginamitan mo siya ng utak mo, nunong mo, napag-aralan mo, mag-aamali ka ng interpretation. Hindi mo pinapayagan ang Holy Spirit ang mag-reveal sa'yo. No? Ang pinapayagan mo, yung mga natutunan mo sa Bible School. Kaya kapag ganun ang gagawin mo, mag-aamali-mali ang inyong interpretation at aintindi. Kaya ako nag-online ngayon dahil nakita ko sa social media, punong-puno ng deception ang pinagkagawa ng mga Kristiyano pananatuturo ng eschatology. No? Mali-mali ang mga interpretation nila. Hindi ko naman hindi ko lahat, no? Pero karamihan, no? Karamihan na makikita mo sa social media, no? Kung ano-ano mga pinagtuturo. Puro haka-haka lang. Puro copy-paste.
puro hearsay lang. Puro obvious yun ang ginagawa, no? Hallelujah. Lord, Father God, in the mighty name of Jesus, by the power of the Holy Spirit, salamat na Triune God. Salamat po, Panginoon. Salamat, Holy Spirit, ang naging helper, teacher namin, Panginoon, sa pag-aaral ng salita mo, Panginoon Diyos. Thank you, Lord. Nire-reveal mo sa amin yung truth, Panginoon, yung enlightenment, yung kaliwanagan, yung katotohanan, kung ano po ang sinasabi ninyo patungkol sa mangyayari in the last days. At salamat, Panginoon, sa katotohanan. Salamat, Panginoon, Lord, na naunawaan namin, naiintindihan namin, Panginoon, yung katotohanan, Panginoon. Kaya, Lord, alitin mo sa amin ang confusion, alitin mo ang mga nilagay, mga narinig at nailagay sa isip namin, Panginoon, ng mga maling doctrine, Panginoon, mga polluted doctrine, mga satanic doctrine, Panginoon. Lord, unawi mo namin kaisipan, Panginoon. Lord, unawi mo ang spirit of deception. Watakin mo by the power of the Holy Blood of Jesus. Consume the fire of God. In the mighty name of Jesus. Lord, itali mo sa amin, Panginoon, ang truth, Panginoon. Ang katotohanan ng papanayat namin. Salamat po, Panginoon, sa kaliwanagan ng yung mga salita mo na matinuro mo sa amin, O God. Ayan, Lord, itali mo na bawat na namin ang kapayapaan, Lord, ang kaganakan, Lord, na bawat isa sa amin, Panginoon. Ayan, Lord, inahanda mo, piniprepare mo ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Lord, na darating ng persecution, Panginoon, na hindi namin ititinay ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Maninindigan kami sa iyong mga salita mo, sa iyong mga pangako mo, God. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, wonderful Holy Spirit. Salamat, Panginoon. Kaya, Lord, papanay mo ang mga nakapanood, nakapakinig na mensahe na ito, Panginoon. Gamitin mo ang aking mga kapatid, mga kapwa ko, Kristiyano, gamitin mo kami lahat sa pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan ng kaluluwa ng tao. Ipapahayag namin, Panginoon, na lahat ng tao ang kaligtasan ng kaluluwa, Panginoon. No, ayan na namin po, Panginoon, ipapangalan din namin ang gospel of the kingdom, ang iyong pagkahari mo, ang iyong teong aming mo, God. Ito na lupa, Panginoon. Pagpapalit mo, ito na lupa. Pagkahari mo, ito na lupa, Panginoon. Ipapangalan namin ang mga palatandaan ng iyong pagdating mo, na pagdating ng rapture of the church. At ang teong aming Panginoon, literal, ikaw ipapapa sa ibabaw ng mundo, Panginoon. At na po, Panginoon, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, lahat ng papuri karanganan at walating kapangyarihan ay maingat namin ipinapalik sa iyo. We love you, Father God. We love you, Lord Jesus. We love you, Holy Spirit. Sa aming pangalan ng iyong anak na Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. To God be the glory. Maranatha! No? Come, Lord Jesus, come. Hallelujah. Amen. To God be the glory.